Welcome to the third episode ng ating series sa paggawa ng leche flan. Well, actually, last na to nagagawa tayo ng leche flan. May mga gumawa na rin ito and may nag-comment kung what if daw lagyan ko ng cream cheese yung ating leche flan. So, this is the same exact recipe ng ating leche flan except that mag-a-add lang tayo ng cream cheese. So, tingnan natin kung ano magiging lasa niya, yung texture niya. So, simulan na natin sa paggawa ng caramel natin. Mag-i tayo ng 2 tablespoons of sugar, 1 tablespoon of water, a little bit of lemon juice. Hindi natin papaabutin ng maging brown siya para hindi maging burnt or magkaroon ng bitter taste yung ating caramel. Pag meron na kayo nakikitang change in color, tanggalin nyo na sa heat para hindi magkaroon ng burnt taste unless gusto nyo ng may konting burnt flavor yung caramel. Transfer na natin sa ating llanera. And then spread lang natin. Gawin naman natin yung ating custard. So dito meron tayong 1/4 cup ng cream cheese. And then 2 tablespoons ng ating condensed milk. So i-mix lang natin yung cream cheese natin with the condensed milk para lang wala na siyang buo-buo or yung lumps para maging smooth siya. 1/4 cup ng all-purpose cream. Vanilla and salt, zest of 1 lemon, and then 1 cup ng ating evaporated milk. Mix everything together and then sasalain natin siya, padaanin natin sa strainer ulit. Actually, pwede nyo gamitan ng mixer to. Pero wag nyo munang i-add yung evaporated milk. Basta hanggang maging creamy lang and smooth na yung texture ng cream cheese. Pop lang natin yung mga bubbles. So again, water bath natin or bain-marie. So ipasok na natin sa oven, preheated at 160 degrees Celsius for 1 hour. It was at this moment he knew. He fucked up. Nakakatawa to. Pansin nyo ba? Walang itlog yung leche flan. Magti 20 minutes na, nakaupo ako dito. Tapos nanonood ako ng YouTube. Tapos parang na-realize ko, parang may kulang sa recipe. Wala palang itlog. So hinango ko siya ulit. Hindi naman siya magsiset kasi nga walang itlog. So eto siya guys. Transfer uli natin sa ating pan. So ito na lang gagawin natin. Lagyan natin ng egg yolk. Hindi naman siya mainit na mainit. So, okay lang, lagay na natin yung egg yolk. Mix lang natin para hindi maging scrambled. Tatawa talaga. Ay, nako. Sabi ko, ang bilis ng video na to. Kasi na-share na natin yung recipe ng leche flan. Until 15 minutes later, wala palang itlog. Ito, lumabas 2 egg yolk sa isang itlog. So, hindi ko nababasagin yung isa. Perfect na to. Woo! Saya-saya. Yung syrup naman nandito pa rin. No? So, linisin lang natin yung side. Start ulit tayo, mag-restart tayo 1 hour, 160 degrees Celsius. Ito na guys, naluto na yung ating leche flan. Napalamig ko na siya. Natatawa lang ako sa itsura niya kasi kumalat yung sugar niya. Tapos may mga bula-bula. Pero yung lasa yung habol natin. In fairness, mukha siyang leche flan. Actually, maganda siya.
Maganda yung texture. Silky, walang bula-bula. Let's go. Sarap. Kung ano yung kinasarap ng original na leche flan na ginawa natin, nag-level up to dahil sa cream cheese. Actually, yung leche flan na ginawa ko, the longer na nasa ref siya, mas sumasarap yung leche flan. May hint lang siya ng tanginess from the cream cheese. Yung texture is very smooth. Very silky. Sarap. Obviously, ang dami ko nang kain. I-try nyo itong recipe na to. Nilagyan lang natin ng cream cheese. Yung ating original na leche flan na hindi matamis. Ito yung version natin ng cream cheese leche flan. So yun na guys, thank you for watching and see you next time. Bye-bye.